Ito may nakita ako yung multo daw sa Malacanang. Marami nga nagsasabi ng mga presidente na may mga multo nga rito. Si Quezon daw yung nagpapakita, si Elpidio Quirino, yung iba't ibang presidente natin. Ito, sabi nga ni Pangulong Bongbong. Pero bawal tayo manood dito ng politika kasi politika yun. Wala sa content natin yung politika. Ito lang multo. I came from the mud. There's dirt on my hands. Bahagi na ng ating kulturang Pilipino ang paniniwala tungkol sa mga multo. Kahit saan, may mga kaluluwang nagpaparamdam. At hindi nga naiiba ang karanasan ito sa palasyo ng Malacanang. Ang ganda sa Malacanang, ano? Sarap siguro maging presidente. Kamisteryo, maligayang pagdating. Upang maging updated ka sa mga bagong uploads natin, subscribe na. Ito ang Misteryo. Ang Malacanang ay nagmula sa salitang mamalakaya, ibig sabihin mangingisda, at naging mamalakayahan na nangangahulugang lugar ng mangingisda. Ang Malacanang Palace o sa opisyal na katawagan na Malacanang Palace ay ang opisyal na tahanan at ang opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Noong termino ni Ramon Magsaysay, pinapalit ang pangalang Malacanang sa Malacanang, Residence of the President of the Philippines. Ngunit pinabalik ulit ito ni Pangulong Cory Aquino sa Malacanang Palace. Ang Malacanang Palace ay pinasadyang pinagawa bilang isang summer house noong 1750 na ng isang nagngangalang Don Luis Roca. Ngunit ito ay binili upang maging Palasyo del Gobernador. Ito ay naging official residence, pati na rin ng mga American governors sa mga nagdaang panahon. Katulad ng mga lumang gusali at tahanan, sentro rin ng kababalaghan ang Malacanang. Muling nabuhay ang usapin tungkol sa sinasabing multo sa 200-year-old na palasyo nang banggitin ni Pangulong Rodrigo Duterte na itong dahilan kung bakit hindi siya natutulog sa Malacanang. Wala nga kahit si Tatay Diggs, hindi siya natutulog. Tapang-tapang na tao. Eh. Takot din pala sa multo. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw daw tumira sa Malacanang ni President-elect Rodrigo Duterte ang paglipa na raw ng mga multo sa palasyo. Hindi lamang si Digong ang unang opisyal na nagsabi sa publiko hinggil sa kwento ng ligaw na espiritu. Maging ang ibang presidente at ilang trabahador ay nagsabi rin ng kanilang karanasan. At sino sa palasyo ang di nakakakilala kay Mr. Brown? Ang tawag sa kapre raw na nakatira sa Balete 3 sa tapat ng palasyo mismo. Sabi nila, parang tikbalang daw. Sabi, yung ano nila, parang kapre. Mismong sina Amy at Bongbong Marcos ang nagpatotoo rito. Ayon naman sa kilalang psychic na si Ginoong Jaime Licauco, sa unang pagbisita pa lamang niya sa Malacanang noong kapanahunan ni dating President Ferdinand Marcos at pangalawa noong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay nakaranas na siya ng kakaibang karanasan sa loob ng palasyo. Hindi raw siya nag-iisa sa karanasang ito. Sa kabila ng maraming salaysay tungkol sa ligaw na kaluluwa sa palasyo, marami pa rin ang hindi naniniwala rito. Isa na rito ang dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon sa kanya, wala siyang naramdaman na kababalaghan sa 2 taon niyang pamamalagi sa lugar. Ayon kay Licauco,
matapang talaga si Asyong no? Baka Asyong sa longga yan. Normal lamang ang ganoong senaryo. Mayroon talagang mga tao na hindi sensitibo sa kanilang paligid, kung kaya hindi sila nakakakita o nakakaranas ng kababalaghan. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi pinananahanan ng kaluluwa ang lugar. Ayon pa rin kay Ginoong Licauco, ipinatawag siya noong 1982 ng dating Pangulong Marcos. First meeting nila yon. Kwento niya, nakatanggap ang asawa ko ng tawag mula kay Ginoong Gregorio Sindanya. Nasorpresa ako sa tawag. Ikumpirma ni Sindanya na nais ako makausap ni Pangulong Marcos sa susunod na araw ng mag-isa. Dahil kasagsagan yun ng martial law, natakot kami ng asawa ko sa posibleng mangyari. Bakit ako pinatatawag ng Pangulo sa kanyang opisina? Nang magkaharap na kami ng Pangulo, ipinaliwanag niya sa akin ang dahilan ng pulong na yon. Tinatanong siya ng maraming tao patungkol sa world's famous Philippine faith healers. At ayon sa kanya, since I don't know much about the subject, I had to ask somebody who knows. And I think that is you. Pinasalamatan daw niya ang presidente dahil sa pagtitiwala nito. Nanatili siya sa Malacanang mula umaga hanggang gabi dahil na rin sa utos ng Pangulo. Marami daw na itanong sa kanya ang Pangulo. Nais netong malaman ang rason ng pagsusulat niya tungkol sa mga faith healers. Napag-alaman din niya na binabasa pala nito ang isa sa kanyang mga libro, ang tungkol sa psychic powers ng tao. Naikwento rin ni President Marcos na nakita raw nito minsan ang barbero ni dating Pangulong Quezon na naglalakad sa pasilyo ng palasyo. Ayon naman kay Imelda Marcos, hindi lamang ang barbero ni Quezon ang nakita ni Marcos sa Malacanang, kundi pati na rin ang ibang world leaders ay natagpuan niya sa palasyo. Sa huli, napakaraming iba't ibang mga ebidensya, testamento at saksing makakapagkwento tungkol sa karanasan nila sa mga multo sa Malacanang Palace. Nagbabago man ang panahon, hindi pa rin naluluma ang kwento tungkol sa mga multo, lalo na sa ating pinakasikat na palasyo. Maraming salamat sa inyong panonood mga kamisteryo. Kaya nga kasi alam ko nga, pinakaluma na itong palasyo ng Malacanang, kaya marami na rin nagpaparamdam rito. Panahon pa ng Kastila. Talagang may otlum rito. Ay nga, sabi nga sa vlog ni Bongbong yun eh. Ni Pangulong Bongbong. Creepy. Ano pa tayo? Nakita ng vlogger na nag-vlog. Kay Presidente Bongbong Marcos na nanggaling. Naman po, panahon ng pagunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Malacanang, ano? Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo, makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi, pero since undas, Halloween naman, kikwentohan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito, lalo na nung kabataan ko. Are you ready? No, not really. Not really. Pero sige. Never mind, we're Let's there. go!
Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino pa si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi nga, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ang pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga kuwan. Kaya mo kay Sandro. Natakot. Nagsisisigaw ako dito at tumakbo ko. Sinabi ko, sino po sa security? Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Oh. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, makikita mo, gumagalaw-galaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, nakakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Ito, nagbukas na mag-isa. Gabi, isasara yan. Sarap yan, pag kayo man nakagawin ng isara. Ay, nanggal. Pagbalik siya, mas nakagano na yan. So, pinabayaan ngayon. Pagbalik niya naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, tingin ko na gano'n, ramdam sa likod na tinitignan ko, pinatapas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na talagang alam nyo naman kung minsan, pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang Creepy. pakiramdam ko. Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ang ghost hunting talaga, ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan na mag-isa.
Nako, yung sigaw namin. Alas 2 ng umaga yun. Alala ko yun eh. Alas 2 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto at inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Eh, paano yung, ano na, maybe if we had ended up living here in the palace. My God. Kuha na lang ako ng kondo sa malapit. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Grabe ano, Malacanang. Ano pala talaga yun? Totoo. Kahit si Pangulong Marcos merong experience. Eh sa tagal ba naman ng infrastruktura na to eh. Siyempre talagang meron talaga dyan. Harap tayo ba? Bye. Ano? Standby lang. I came from the mud. There's dirt on my